Ang mga papel na salapi ay lumitaw bilang kapalit ng mga baryang ginto, pilak, at tanso na mabibigat at mahirap dalhin sa malalaking dami, bukod pa sa pagiging lubhang mapanganib kung dadalhin ng malalayong distansya. Sa video ngayon, bibisitahin natin ang European Central Bank at aalamin ang kahangahangang proseso ng paggawa ng mga papel na salapi. Manatili ka hanggang sa dulo. Nagsisimula ang unang yugto sa paggawa ng espesyal na papel kung saan ipiprint ang mga salapi. Ang papel na ito ay hindi gawa sa karaniwang selulosa na ginagamit sa pangkaraniwang papel, kundi mula sa hibla ng bulak sa isang natatanging timpla. Pinipili ang bulak dahil sa tibay nito at sa kakaibang pakiramdam kapag hinawakan na naiiba sa papel na mula sa kahoy. Nagbibigay ito ng higit na nababanat na katangian, resistensya sa pagkasira at kakayahang maglaman ng iba't ibang elementong pangseguridad. Ang malinis na hibla ng bulak ay pinupulbos, pinong-pinino, at hinahalo sa malalaking tangke ng tubig upang maging isang pare-parehong pasta na may tamang tekstura. Lumilikha ito ng isang homogeneous na suspensyon. Ipinapahidak ang suspensyong ito sa isang gumagalaw na sala o mesang patag, kung saan unti-unting naaalis ang tubig at nagsisimulang mag-uugnay ang mga hibla ng bulak upang makabuo ng isang tuloy-tuloy na pahina ng papel. Dahil dito, nalilikha ang papel na may mataas na tibay at angkop na kapal para sa paggawa ng salapi. Sa yugtong ito pa lamang, isinasama na ang mga elementong pangseguridad gaya ng mga metalikong hibla o polymer strips na inilulubog mismo sa papel habang ginagawa ito. Naglalaman ang mga hiblang ito ng mga microprint or optical features na tumutulong upang matiyak ang pagiging tunay ng salapi. Kasabay nito, idinadagdag din ang watermark na nalilikha sa pamamagitan ng pagbabago sa kapal ng papel habang nabubuo ito. Napakahirap kopyahin ang elementong ito dahil ginagawa ito mismong sasalaan na bumubuo sa papel. Nagiging mas manipis ang papel sa ilang bahagi, kaya lumilitaw ang mga larawan kapag itinapat ang salapi sa liwanag. Sa yugtong ito nagsisimula ang mahigpit na inspeksyon, kabilang ang masusing pagsusuri upang tiyakin na lahat ng elementong pangseguridad ay nasa tamang lugar. Ang mga rolyo ng papel na nakapasa sa inspeksyon ay tumutuloy sa unang yugto ng pagputol, kung saan hinahati ang mga ito sa tatlong bahagi. Sa yugtong ito, mas marami pang elementong pangseguridad ang idinadagdag sa papel, gaya ng transparenteng bintana. Yung ilang modernong salapi tulad ng $50 ay may mga transparenteng bintana na nakapaloob mismo sa papel na nagdaragdag ng panibagong hamon para sa mga peke. Naglalagay din ng metalikong pita na may holographic images na nagbabago ayon sa anggulo ng pagtingin at tama ng liwanag. Itinatapat ang mga pitang ito sa mismong bukana ng transparenteng bintana. Kapag iniikot ang salapi, makikita ang numerong peppuenta at ang larawan ni Europa, ang mitolohikong figura na makikita rin sa watermark. Bagaman ginagawa ang papel para sa salapi sa malalaking rolyo, sa paghahanda para sa pag-iimprenta, pinuputol ito sa malalaking parehabang dahon. Ganito ang proseso dahil ang mga makinang ginagamit sa paggawa ng euro ay nag-iimprenta gamit ang individual na dahon, hindi tuloy-tuloy na rolyo. Ang bawat dahon ay may puwang para sa humigit kumulang 40 hanggang 60 pirasong salapi. Dahil nalubog sa tubig ang papel habang ginagawa, kahit matapos putulin ay pinatutuyo pa ito muli upang alisin ang anumang natitirang halumigmig na mayroong makaapekto sa pag-iimprenta. Pagkatapos nito, dumaraan muli ang mga dahon sa masusing inspeksyon upang tiyakin na tama ang pagkakalagay ng lahat ng elementong pangseguridad. Kailangan na ang mga ito ay perpektong nakaayon dahil ang susunod na mga proseso ng pag-iimprenta ay kailangang eksaktong tumapat sa mga watermark, security threads at iba pang pisikal na elemento ng papel. Ginagawa ito gamit ang napakatumpak na registration systems. Makikita rito ang paghahanda ng offset printing equipment kung saan nililinis ang mga plato at nilalagay ang tinta. Ang unang yugto ng pag-iimprenta ay isinasagawa sa pamamagitan ng offset na mainam para sa mataas na kalidad ng mga larawan at kulay. Sa bahaging ito, iniimprenta ang mga pangunahing larawan ng salapi tulad ng estilong arko, mga tulay, at makukulay na background sa magkabilang panig ng papel. Pinapahintulutan ng offset ang paglalagay ng napinong detalye at pantay na kulay. Ang ikalawang yugto ay ang intaglio o kalkografiya na naglalagay ng mga nakarelyepang elemento sa salapi. Sa prosesong ito ang mahahalagang bahagi tulad ng numerong nakaangat, ilang bahagi ng arkitektura
Pati ang pangalang euro at ang pirma ng presidente ng European Central Bank ay iniimprentang maaaring madama sa paghipo. Bukod sa dagdag seguridad, nagbibigay ito ng tinatanging tekstura na nakatutulong sa pagkilala ng mga tao, kabilang na ang may kapansanan sa paningin. Matapos ang pag-iimprenta at paglalagay ng karagdagang seguridad, ang mga dahon ay pinatutuyo upang tuluyang tumigas at maging matatag ang tinta bago sila iproseso ng higit pa. Pagkatapos matuyo, ang mga dahon na may maraming salapi ay pinuputol upang maging individual na piraso gamit ang napakatumpak na cutting machines upang tiyakin na pari-pareho ang sukat. Kapag naputol na, ang mga 50 na salapi ay iniimpake sa mga lote at ipinadadala sa mga pambansang bangko ng mga bansang kabilang sa Eurozone at mula roon ay ipinamamahagi sa publiko. At narito tayo sa pagtatapos ng panibagong episode. Salamat sa pagsama hanggang dito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang video at ibahagi ito sa iba. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell upang makatanggap ng abiso sa tuwing may bago kaming inilalabas na nilalaman. Naway pagpalain ka ng Diyos kasama ang iyong tahanan at manatili kang nasa mabuting kalagayan.